narito na ang mga aabangan yung eksena sa FPJ's Batang Quiapo. So, by the way, paki-subscribe lang ang aking YouTube channel at tulungan niyo po ko na umabot sa 1K ang aking subscribers. Subscribe and don't forget to click the bell button para makareceive kayo ng notifications from YouTube if meron akong mga bagong video. So, let's start. So, unahin natin itong si David. So, alam na naman natin na nabuko na si David at nalaman na sa tulong ni Marites ay nalaman na ni Ramon na impostor pala yung nakasama niyang anak na si Jesus Nazareno aka Tanggol. So dito para hindi siya gurgurin ni Ramon dahil sa inis, no? Grabing emosyon at galit dito kay Ramon. Ah, oh, grabe yung emosyon ni Ramon nung nalaman niya na impostor pala yung nakasama niyang anak. So dito, kumaripas na lang si David para hindi siya mabuko, no? Hindi siya gurgurin ni Ramon, kaya kumaripas na lang at dalang-dala yung ninakaw niyang pera mula kay Ramon. Doon ay nagtago itong si David at tinawagan niya at nagkita sila ng kanyang abogado na mukhang manloloko din. Pagkabukas ay dumaan naman si David para palakihin yung kanyang pera. Kaya pumunta siya doon sa pasugalan. Ang hindi niya alam, yung pasugalan na yon ay pagmamay-ari na ngayon ay si yung kinamumuyan niyang kapatid o kuya na si Tanggol. Kung ako kay David, kung nag-iisip lang siya, dapat hindi na siya dumaan diyan, no, sa pasugalan. Pumunta na lang siya dapat, no, diretso doon sa San Dimas at magkita sila ni Rigor. Tapos doon ay umaripas na sila, no, para pumunta sa ibang bansa at magtago. So yan na lang dapat ginawa ni David. Habang wala pa si Ramon, dumaan si Ramon papuntang San Dimas kasi hinahanap na siya eh. So dapat dumiretso na siya doon at unahan na niya si Ramon, no? Duman siya doon at daanan niya itong si Rigor. Tapos dala niya si Rigor at doon labas na sila sa ibang bansa at magtago. So yan dapat yung ginawa ni David, kaso palpak eh. Palpak na naman. So pumunta siya sa pasugalan. At dito ganun pa rin, no? Yung kanyang pera na pinusta wala din, napunta sa wala. So ngayon tinawagan niya yung abogado niya at doon ay pinusta niya yung kanyang yung titulo. Ewan ko kung legit ba yun o peke, pineke lang. Yung titulo na ang pangalan ay kay Jesus Nazareno. So, nagpapanggap siya uli na Jesus Nazareno at doon yung kanyang titulo ay nandun na receive na doon kay Tanggol kasi nandun sila Tanggol, yung kanyang katropa kasama si Bibida doon sa kanilang pasugalan, yung kanilang negosyo na pasugalan. So ngayon, dito ay nabasa ni Tanggol yung titulo at yun pala ay pangalan niya pala yun, nakasulat, si Jesus Nazareno Montenegro. At doon, hindi niya pala alam na yung Jesus Nazareno yung nagpusta sa titulo ay yung pala yung half brother niya na si David. So doon ay pumunta, no? Mula sa kanyang opisina ay pumunta itong si Tanggol doon sa pasugalan at dinaanan niya. At doon ay parang si David na makita si Tanggol ay parang kinakabahan na si David nang makita si Tanggol. So ayan ang nangyari dito kay David, no?
At doon ay kinumpronta niya itong si David. Sabi ni Tanggol, ah, ah, hayop ka. Pati pangalan ko, ginamit mo pa. So yan, ang nangyari sa iyo, David. So doon ay binugbog niya si David at nakawala, no? After that, nakawala ata to. Tumakbo pa, kumaripas na lang, no? At doon si David ay tumakas na papunta sa kanila dyan sa Quiapo, sa San Dimas. At hindi niya pala alam, nandun na din si Ramon. Hinahanap na rin siya. So doon sa San Dimas, nagkita sila. Tapos si Tanggol, sumabay na rin, no? Para habulin itong si David. Kasi nalaman na niya na siya pala, no? Siya pala yung umagaw sa kanyang pangalan. So doon ay nagkita sila David at si Ramon, no? Sinabi na lahat ni David yung kanyang mga inamin na niya na nandun siya kay Ramon at nagpapanggap siya na Tanggol. Kaya ay alam no naman si kung ako kay Rigor, papagalitan ko yan si David, no? Bakit mo ginawa yan? So paboritong anak, so hindi niya ginawa yon. So tinanggap ni yung kanyang pag-amin, no? Tinanggap na ni Rigor at doon tatakas na sana sila, kaso nandun pala si Ramon, hinahabol na sila. So doon nagbabarilan sila at unfortunately kay David ay nahuli siya, no? Nahuli siya ni Ramon. Tapos sunod, si Tanggol naman ay dumaan naman sa kanyang lugar sa San Dimas. Dumaan siya doon muna kila Tindeng at sinabi ni Roda na nandoon si David. So hinahanap kasi ni Tanggol si David para gurgurin, no? So doon ang tanong diyan ay dito na ba matatapos ang buhay ni David? So yan yung abangan natin, itong si David. At si Rigor kaya maliligtas kaya dito? So tingin ko si Rigor hindi siya gugurin, no? Hindi siya. Nandyan pa rin si Rigor. Malamang ito si David ay mukhang gurgurin na to. So yan, abangan nyo sa Batang Quiapo. So yan yung aking review, theory, at yung mga story sa upcoming sa mga abangan yung mga eksena dyan sa Batang Quiapo. So maraming salamat at pakisubscribe ng aking channel at kita-kits sa next video.